Kamusta po muli, mga kababayan, mga katambay? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Kamalong po, sa Tambayang Makabayan. Bago po tayo mag-umpisa, magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat, saan man sulok po ng mundo tayo naroon, mga kababayan ko. Naway maingatan po tayo lahat. Ito po, umpisahan na po natin ang ating kukomentuhan, mga katambay. Itong napakagandang pahayag ng ating Vice President sa kabila po ng ginagawa pong panggigipit sa kanya sa institusyon ng Kamara ay napakaganda po't sinagot niya po dahil talagang dito po malalaman natin kung ano talaga. At alam na naman natin, tayo po naman hindi mga tanga at bobo sa ginagawa po ng institusyon ng Kamara. Alam na po natin ang layunin nila. Pero mas mainam na rin po na nanggagaling din sa Vice President dahil ang ating Vice President ay isang magaling na lingkod bayan, siyempre, at isa pong magaling na abogado rin, mga katambay. Ito po, pakinggan po natin ang kanyang pahayag at komentuhan po natin, mga katambay, kung paano po talaga siya ginigipit at political harassment at siyempre kasama na dyan ang demolition job sa kanya at sa kanyang pamilya. Umpisahan na po natin, mga tabay, ang pahayag po. Ito po ay mahaba, pero hindi po natin tatapusin dahil mahaba po yung pahayag niya. Kukunin lang po natin yung buod. Ito po, mga katambay, umpisahan na po natin. Hearings in the House of Representatives are politically motivated. Pinipilit talaga nila na maghanap ng katiwalian, kumbaga, dyan sa mga hearings nila na hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakukuha. Sinisira lang nila ng sinisira yung institution, yung integrity ng dignity ng institution ng Office of the Vice President, and of course, yung mga pangalan ng mga ordinary employees. Lahat, sa simula pa lang, ma'am, nagsabi na talaga ako na the hearings in the House of Representatives are politically motivated. Unang-una, nagsimula yan last year, di ba? Kung maalala ninyo, nagsimula talaga yan last year sa confidential funds. May meeting na nangyari with the Makabayan Block, and hindi naman tinago yon. Pinost naman sa social media, Makabayan Block and Speaker Martin Romualdez. Then they started attacking the budget of the Office of the Vice President. When in fact, pag-submit ng budget na yan, pag-submit ng depart ng office ng budget, nasa NEP na yan siya. Ibig sabihin, pag nasa NEP siya, in-approve na siya ng President because that NEP is the submission of the President to Congress of his proposed budget. So, pagkatapos ng meeting nila, nag-hearing na sila noong budget and lumabas, nang nag-hearing sila ng budget ng Commission on Audit, lumabas ang AOM, Audit Observation Memorandum ng COA. In a span of 4 days, lumabas yung kasunod na AOM. So para bang para bang meron silang collusion noon na dito natin aatakihin, ito yung gagawin natin. So lumabas nga yung AOM, sinagot naman namin yung mga AOM because we fully respect the mandate of COA to audit funds, no? So sinagot namin. Kaya putuloyin po muna natin. Napakaganda po nung pahayag ng ating Vice President. Talagang political harassment sa kanya at demolition job. Nakita po niyo yung umpisa na sinabi niya kung paano po talaga nagsimula. Kung paano po siya atakihin. Di ba? Nagsimula to sa grupo ng Makabayan Block na yung pakikipag-meeting o pakikipag-usap po ng isang speaker, pinsan po ito. Pinsan ng Pangulo. Di ba? Pinsan. Kaya po napakahirap po, di ba? Lagi kong sinasabi, may conflict of interest kasi mapakahirap po sa isang gobyerno. Lalo po yung dalawang institusyon. Yung dalawang sangay ng gobyerno ay hawak po ng pinakamataas na leader ng bansa. Magkakaroon po kasi ng sabwatan. Di po ba? Kasi Pangulo ka. Tapos, ang pinsan mo, ang inilagay mo ron na speaker. Ano po ba ang puwersa o lakas ng isang speaker lalo sa kaperahan at lalo sa
sinasabing pag-iimbestiga, kuno. Di po ba? Kamara. Kaya dito po nakikita po natin yung conflict na talagang nagkakaroon po ng sabwatan. Di po ba mga katambahay? Tapos, ano ang gagawin ng isang vice president, di ba? Nagsasubmit siya lahat ng kanyang mga liquidation. Sinasubmit niya sa COA. Pero merong hindi magandang layunin na kasi dyan. Ang Kamara. Yung makipag-usap ka pa lang sa grupo ng Makabayang Black, speaker ka. Di ba? May layunin ka na ron. Tapos, ang sumunod nun ay nasagot namin. Nagkaroon kami ng notice of suspension. Doon sa notice of suspension, sinagot din namin sa COA. And then nagkaroon kami ng portion ng notice of disallowance. Now ngayon, pagdating sa notice of disallowance, meron kami 6 months to appeal. So, ibig sabihin doon, hindi pa tapos yung audit. Tapos, noong budget hearing na for calendar year 2025, nakita ninyo, ako na lang yung mag-isa na pumunta doon. Kasi sinabihan na ako ng mga kaibigan ko sa loob ng House of Representatives na walang budget hearing na mangyayari. Ang gagawin lang nila is aatakihin kanila sa confidential funds. So, ang ginawa namin, binitawan namin yung budget namin. Sinabi namin sa Congress, since you have the power of the purse, then you can do whatever you want with the budget. Kung gusto niyo bawasan, go ahead. Kung gusto niyo dagdagan, go ahead. Bahala kayo. Anyway. Tama po yun. Napanood po natin di ba? Napanood po natin yung naging hearing po yun. Talagang hindi po sila nakatutok sa budget hearing ng Office of the Vice President. Nakatutok po sila ron sa pagpapabagsak at pamamahiya. Halos gusto nilang pahiyain ng Vice President na kinakabit nila ron sa korupsyon ng confidential fund. Pero yung sinasabi nga ng Vice President, yung sinasabi po ng COA, hindi pa tapos ang audit nila sa COA. Dahil meron pa silang 6 months, di ba? Para doon sa sinasabing pag-finish o tapos na ang magiging audit ng COA. 6 months. Pero sa kabila noon, pinangungunahan po nila ang COA. Di ba? Sila na mismo ang nagpapaka-COA at instant justice po sila. Ang institusyon po yata ng Kamara. Gusto nila yung tanong nila sila na rin ang sagot at sila na rin po ang magdidesisyon. Ganun po ang nangyayari po sa institusyon po natin ngayon. Dahil nga po umpisang-umpisa pa lang, alam na po ng Vice President ang ginagawa sa Office of the Vice President, lalo sa kanya. Malalaman po natin ang dahil. Mamaya po, pagpatuloy pa natin. Mga katrabaho pa naman kami, kung ano yung maiwan, yun yung gagamitin namin para magtrabaho. So, yun. So, they started attacking me in the budget hearing. Hindi nila magawa kasi nga, binitawan na namin yung budget. Sinabi namin sa engineer. Ang ginawa nila, what they cannot do in the budget hearing, they created a privileged speech ko noon, questioning yung mga ginagawa na projects ng Office of the Vice President, and then they referred it to the committee. And then the committee did the hearings doon sa privileged speech ni Congressman Valeriano, was it? So, ngayon, pagdating naman doon, kung makikita mo, wala namang nakamention na confidential funds sa privileged speech ni Valeriano, pero lahat ng tanong nila doon sa hearing nila ay patungkol sa confidential funds. So, noong una, pumunta ako doon, sinabi ko sa kanila na ang ginagawa ninyo ay fault finding. Naghahanap kayo ng mali kasi wala kayong makita, naghahanap kayo ng mali para makapaggawa kayo ng impeachment. Sinasabi nila, siya lang naman nagsasabi ng impeachment, hindi mo kami nagsasabi. Hindi. As early as November last year, nag-announce na si Franz Castro, nagsabi na siya ng we are talking about
impeachment. Ang problema sa kanila kasi wala talaga silang evidence of wrongdoing. That is why pinipilit talaga nila na maghanap ng katiwalian, kumbaga, dyan sa mga hearings nila na hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakukuha. Sinisira lang nila ng sinisira yung institution, yung integrity ng dignity ng institution ng Office of the Vice President, and of course, yung mga pangalan ng mga ordinary employees. Doon masakit ang loob ko kasi mga ordinary employees lang ito sila. I mean, sa akin, wala namang problema na sirain niyo ang pangalan ko. Kasi nung pumasok ako sa politika, expected naman na talaga yun na, di ba? Sa politika, siraan talaga yon. Sisirain mo ang kalaban mo para magmukha kang malinis, magmukha kang mabait. Ganun ang usual na strategy ng mga politicians. So, walang problema sa akin. Ang problema ko, at yun yung kinakasama talaga ng loob ko, ay nadadama yung mga tao na wala namang ginawa, kundi nagtrabaho lang doon sa Office of the Vice President. So, yes, it's politically motivated, ma'am. Kasi, dahil hindi ko alam kung anong kinagalit ni Lisa Marcos sa akin. Ang sabi niya, yung tumawa daw ako sa pagsabi ni PRD na yung president. Yun naman yung sinabi niya na kinagalit niya sa akin. So, wala na tayong magawa niyan. That's her personal take and personal feelings. And then si Martin, alam ko si Martin, he really wants to run for president. And if we cannot make it through a popular vote, he'll just do the charter change and run as prime minister. Tama. Thanks. Ma'am, expression lang. Tama po yung mga tambay eh. Yung political motivated talaga. Political harassment, demolition job, di ba? Talagang nahando na po talaga yung pagpapabagsak po. Dahil unang-una nga, hindi na nga marunong tumanaw ng utang na loob yung mga pamilya, di po ba nila? Magmula po sa Marcos, Araneta, Romualdez, tumanaw po ba ng utang na loob nung mabalik po sa kanilang kapangyarihan? Di ba? Hindi. Ano pa aasahan ng Vice President? Sa mga ugali po nito, di umano. Wala na po makakukuhang magandang ugali pagdating po sa politika. At mismo ang Vice President nagsabi po, di ba, na pagdating po sa politika, totoo po yun. Para luminis ka, bumango ka sa tao, sisirain mo yung tao na kalaban mo sa politika para lang maging maputi ka, malinis ka. Di ba? Totoo pong nangyayari yun at nangyayari na po ngayon sa Vice President. Sinisira siya ng institusyon ng Kamara para sila po ay maging tupa. Gumanda po ang imahe nila sa mga Pilipino. Pero sa kabila nun, sa natuklasan naman po natin, sa pahayag po ng Vice President, 2 tao lang kumukontrol ng pera ng bayan. Ang speaker at ang saldiko. At napakarami po nilang pera na hindi po dapat na gawin nila na isang sinasabing mga mambabatas. Di ba? Ang legislative, pero kung humawak sila ng pera ng bayan, billion-billion. Di ba? Sila ang naglalagay. Sila ang nagbabawas kung saan nila gustong ilagay. Di ba pumuputok po yan? DepEd pa lang, ginawa nila sa Vice President yan. At ganun din po ang ginagawa nila ngayon. Itong budget ng 2025, di ba pumutok? Yung AKAP, di po ba yung AKAP, yung parte ng isang pamimigay ng pera, ayuda? Di po ba? Gaano po nila nilalagyan ng pera yan? Di po ba? At yung pagbabawas ng pera din ang ginagawa po ng institusyon ng Kamara yata. Pati po budget, di ba? Kaya nga nanggagalaiti si Bato. Dahil yung budget po ng DND, National Defense, di ba? Binawasan ng 10 bilyon at ipinasok po sa AKAP yata, ayon sa Senator Bato. Ganun po sila magmando ng pera. Tapos, ang pagtitiwalaan ng taong bayan, itong institusyon na ito, malabong mangyari yon mga katambay. Malabong mangyari. At yung galit po, at sinabi na rin po ng Vice President, di ba? Yung hindi niya alam bakit nagalit sa kanya ang
First Lady, nagtanim yata ng sama ng loob. Pero ano sabi ng Vice President? Nasa kanya na yon. Kung magtanim siya ng sama ng loob dahil nga doon sa pagkakabanggit ni dating Pangulong Duterte na sila raw po'y bangag. Bangag. O nagdodroga. Ayon sa Vice President. Di ba? Bakit ka magagalit? Di ba? Bakit? Totoo ba? Di ba? Ituloy po natin. Expression ng paghinayang ang office niyo po dito at yung programa namin sa XFM, sa Bitsong Katropa ay may establish ng partnership na talaga. May referrals kami ng mga pasyente, tinatawag sila kay Dr. Base, tapos nirespondihan. Sayang naman yung umpisahan namin partnership na mag-close yung office dito. Yes, kahit man ako, nasisayangan din ako sa effort nila Doc Chris at lahat ng mga satellite offices sa iba't ibang lugar. Dahil hindi naman ito sila kasi mga politiko eh. Karamihan sa kanila, mga ano lang talaga, mga Pilipino na gusto lang talaga tumulong at magtrabaho at magserbisyo sa taong bayan. Nasasayangan din ako at saka nakita ko kasi sa Davao City nung mayor ako na kailangan talaga ng iba't ibang satellite offices. Actually, ang tawag namin sa Davao City, district offices. Divided into 11 districts ang Davao City. One district office per district. Political district, we call it. Nakikita ko kasi madami talagang mga tao na pag hindi malapit yung access nila sa government services, wala na rin sila talagang initiative na pumunta kung nasaan yung sentro. So, yes, nasasayangan din kami. Pero tingnan natin, sir, kung ano yung kalabasan na budget ng Office of the Vice President, and then we'll work around it and see what projects we still can do by January 2025. Yan po, nakita niyo po panggigipit ng gobyerno sa mga offices. Damay po ang proyekto ng Vice President, lalo po yung kanyang offices. Yung ginawa niya po, inilapit sa taong bayan ang Office of the Vice President, yung mga satellite offices po. Buong Pilipinas po yun, Luzon, Visayas, Mindanao. Pero sa nangyayari pong ito, dahil nga meron pong tao na gusto mag-ambisyon na maging presidente, pero hindi niya po kakayanin dahil nga po sa popular vote, hindi niya makuha. Di ba? Ano po ang kailangan po nilang gawin? Tanggalin po ang Vice President dahil napaka-popular, lalo po sa tao. At ano po ang plano nila na sinasabi pa ng Vice President? Magkaroon ng Prime Minister o maging pangarap na maging Prime Minister sa ating bansa. Nakakagulat, ano? Dahil po sa ambisyon, kapangyarihan, yung pagiging greedy. Kahit kahit na ang mga Pilipino ayaw sa'yo, pero pipilitin mo pa rin na makuha ito. Kahit ayaw ng Pilipino, yung mga pangarap mo, pero gagawa ka ng paraan dahil nasa kapangyarihan ka. Nahawakan mo yung institusyon na kontrolado ang pera ng bansa. Kaya nagagawa mo lahat. Yata ang pagiging pamumulitika. Gamit ang pera yata ng taong bayan. Ginagamit po. Diba? Ang puwersa. Una-una pera ng pondo. Pondo ng bayan yan eh. Taxpayer. Ginagamit po. Isang damukal na hearing na hindi naman po napapatunayan at yan po ay political harassment yan. Di po ba? Kasama ng political demolition job. Di po ba? Kasi kung talagang ito po may ground ng katiwalaan, anomalya ang Vice President, hindi na po ito tatagal. Napakatagal na po. Sinisira na lang po nila ang Vice President dahil hirap na hirap po sila makakuha ng para ito'y ma-impeach. Di po ba? Di po ba na nakakarinig na po tayo ng mga impeachment? Di ba? Tao na tayo, tao na si Kamanong. Napakabilis lang nila kumuha ng mga talagang ebidensya na makapagpapatunay rito. Di po ba? Ano po ba ginawa nila kay dating Pangulong Estrada? Di po ba? Napakadami po nilang nakuhang ebidensya. May mga pera sa bangko daw at mayroong nagpatotoo na talagang
sangkot po sa anomalya. Wetting yata, sa wetting pa. Pera ng wetting yata yun. Di ba? Yung kay dating is Pangulo Estrada, yung impeachment niya. Di po ba? Nagawan po nila yun na napakabilis na impeachment. Samantalang sa Vice President, hirap na hirap sila dahil wala nga silang makita. Gagawin na lang nila. Ano po ba ang trabaho po ng institusyon na ito? Di po ba? Scripted, trabaho nila dahil nakita po ng Pilipino kung paano nila ginagawa dito sa AMA. Kung paano po sila magtanim ng resource person na magsisinungaling. Ginagawan po na script na ganito ang plano, ganito ang dapat mangyari para po maikabit at mapasama at masabing makatotohanan po ang kanilang investigasyon. Di po ba? Ginagawa po sa institusyon ng Kamara yan. Nangyari po kay dating Pangulong Duterte yan. Kaya lang merong isang general na hindi niya kayang lunukin yung kanyang prinsipyo. Nagtrabaho siya for how many long years na hindi niya po kayang dalhin sa kanyang sarili, sa kanyang pagkatao dahil siya retired na. Dahil pangangakuan ka lang na kung ano-anong pangako para lang masabing maging makatotohanan yung kanilang investigasyon. Di po ba nagsalita ang isang police colonel, Grijaldo, sinabi niya na ang ginagawang hearings ng Kamara, di po ba, ay hindi totoo. At pawang mga scripted lang ito. Gawa-gawa. Ganon din po. Di po ba ang sabi ng Vice President, ang ginagawa nila ng Kamara at nitong mga nakakagulat lang po. Paano maniniwala ang mga Pilipino, di ba, sa investigasyon ni Vice President? Sino po ba ang mga nahandyan? Isang convicted ng child abuse. Makabayan Black. Nahandyan ang Makabayan Black. Nag-iimbestiga sa kanya confidential fund at pera sa DepEd. Daw. Pondo ng DepEd. Daw. Di ba ba? Ano pa? Nahandyan pa isang pastor, artista, saka dating NPA pa, at isang Alex Bongcayaw Brigades na pumapatay po ng ambush noong mga panahon na hindi pa ito nabibigyan ng amnestiya ng bansa. Yan po ang mga nag-iimbestiga halos sa kanya. Karamihan po hindi abogado. Karamihan po ay may mga kaso pa. Di po ba? Tapos diyan pupunta isang Vice President na alam niya na talaga ngayon political harassment. Tingnan niyo po, ang ating mga kababayan, nagse-survey po. Nag-survey po ang ating mga kababayan, hindi po na Okta, hindi po ng tanghirin nila. Ito po, netizen survey. Tingnan niyo po ang survey po ng mga Pilipino. Ito yung sinasabing popular vote. Napaka-popular po ng Vice President. Pero pagdating po sa mga Okta survey at tanghire survey nila, talagang sila ang nangunguna. Pero pagdating po mismo actual sa taong bayan, ito pinalalabas po ng ating mga kalye survey. Di ba nagse-survey po ang ating mga Pilipino? Face to face talaga. Ito po ang porsyento. Tingnan nyo po. Yan po ang survey ng mga Pilipino na actual na tinatanong. Tingnan nyo po. Tapos sasabihin po natin na pagkakatiwalaan natin ang institusyon ng Kamara para lang doon sa sinasabing ang Vice President ang pinakamasama at pinakakurap na institusyon sa ating bansa, hindi nga sila pinakakatiwalaan ng taong bayan. Di po ba? Biruin nyo, sa survey po ng ating mga makabayang vlogger na talagang face-to-face, ang Pangulo ay nakakakuha lang ng 4%. Di po ba? Ang Senate President, 0% sa survey nila. Tapos ang Speaker, 0%. Walang may gusto. Buti pa po ang Chief Justice, si Gesmundo, nakakuha ng 2%. 2%. Ang Vice President, 94% sa survey po ng masa. Excuse me po. Di po ba? Ganun po ang popular vote na napakalakas po ng isang Vice President na kailangan po nila talagang gawa ng paraan ito. Kailangan po nilang tanggalin po ito at gawa ng tamna ng issue kasi hindi po sila makakabalik sa pwesto. Real talk. Never pong manalo ang isang speaker pag tumakbo po ito. Ganon din po ang Senate President. Never niya pong tatalunin nila si Sara, si Vice President. Kahit magsama pa silang dalawa, kahit na isang Vice President at isang Presidente ang tumakbo, ito magsama ng puwersa ng Speaker at Senate President,
Hindi mananalo, ilalampaso lang ito ng isang Vice President. Kaya nga po ano po ginagawa nila? Tamnan ng isang korupsyon na hindi naman nila mapatunayan. Hanggang hearing lang ng hearing na walang nagagawa sa taong bayan. Walang nagiging solusyon po sa problema ng bansa. 3 taon po yan. Magtatatlong taon na po. Malapit na po tayo mag-Disyembre. Matatapos na po ang taon natin, 2024. Walang natatrabaho itong mga ito. Kung hindi po pamumulitika sa mga Duterte. Kaya nakikita po ng taong bayan, puro kapalpakan naman po ang programa ng kanilang pinuprotektahan. Ano po ba programa kasama ang speaker? Di po ba? Ano po mga programa? Ayuda. Isang damukal na pera nilalagay sa ayuda. Kaya nagagalit po ang mga Pilipino, nagagalit po ang mga middle class. Di ba? Dahil hindi solusyon yan. Magpamigay ka na magpamigay ng isang damukal na ayuda. Di ba? Tapos magsasalita ang Pangulo, wala ng pondo. Wala ng pondo po ang kalamidad dahil ubos na ang pera. Gagawa na naman po ng pondo para sa kalamidad. Dahil daw yung mga bagyo natin dumadaan at dumadami at nauubos ang pera. Pero pagdating po sa ayuda nila, kung lagyan po nila ng pera, isang damukal na bilyon. Di po ba? Yun po yung direktang binibigay nila kuno. Wala po ba korupsyon yan? Di po ba? Tapos, yung isang vice president, kikitilin mong programa. Yung programa, direkta sa tao. Samantalang kayo, ayaw nyo solusyonan yung sinasabi ng vice president. Ayaw nyo solusyonan ng Pangulo yung kakulangan ng trabaho sa ating bansa. Kahirapan. Napakamahal na mabilihin. Wala po tayong solusyon. Ang solusyon lang natin, pabagsakin ng mag-ama. Ang Duterte. Kasama ang ICC. Ganun lang po ang solusyon natin. Magtatatlong taon na. At yung mga pinagmamalaki natin na mga batas na pinipirmahan ng Pangulo. Makapagpapabawas po ba ng presyo ng bilihin ng mga batas? Na napakarami na natin batas ang kailangan po trabahuhin. Ito pong kakulangan ng trabaho ng ating bansa dapat unahin. Paano po tayo makikreate ng mga trabaho sa mga Pilipino? Para naman ginawa ang buhay ng Pilipino. Nating mga Pilipino. Di po ba? Kaya lang ang ginagawa ngayon, iba. Iba ang tinututukan ng pamahalaan. Iba. Dahil nga sa ambisyon. Ayaw nang mawala sa kanila kapangyarihan Kaya dito, tama yung sinabi ng Vice President na never na siya, hindi na siya pupunta riyan. Paano mo pupuntahan yung isang institusyon na alam mo na ang trabaho na gagawin sa inyo? Di ba? Alam mo na Alam mo na ang mga motibo. Alam mo na ang motibo ng mga ito Di ba? Pamumulitika. Hindi trabaho para makatulong sa bayan ang trabaho ng mga kongreso natin ngayon, ng mga congressman at mga representative. Hindi po para makatulong, makapagbigay ng solusyon. Hindi po ganun. Di po ba? Ano po tinatrabaho nila sa atin? Di ba? Nakita nyo po ba? Wala. Puro hearing, nakita nyo. Pinapahiya ang mga sinasabi ni Vice President, mga ordinaryong Pilipino, mga ordinaryo nagtatrabaho sa Office of the Vice President. Pero pinapahiya nila diyan sa institusyon na yan. Hirap na hirap. Nag-i-hearing sila, mag-iimbita sila ng resource person, pero hindi naman nila nirerespeto. Hindi nila ginagalang at hindi nila pinaniniwalaan ang sinasabi nito. Instant justice sila doon. May paniniwala na sila. At gusto doon kadali sa paniniwala nila. Samantalang wala naman silang matibay na ebidensya, mga katambay. Wala. Kung meron man, pinag-uusapan na mo sa Senado yan. Sa totoo lang, real talk. Kung matibay po ang ebidensyang nakukuha ng institusyon ng Kamara, pinag-uusapan na po sa Senado yan dahil doon po matatapos ang isang impeachment. Sa Senado, hindi po sa kanila. Kaya lang ano po nang nangyayari? Dahil nga hirap na hirap, siraan mo na lang ng siraan. Siraan mo na lang siraan. Kaya lang, hindi naman po tangat bobo ng mga Pilipino. Sinisiraan mo yung isang opisina ng Office of the Vice President.
pilit mong hinahanapan at kinakalkal, wala naman kayong makuha. Wala kayong makuha na korupsyon sa kanyang pondo. Kinakalkal nyo ang kanyang confidential fund. Ni hindi nyo naman madala ito sa tamang proper forum. Ni hindi nyo man lang makasuhan. Di ba? Hindi nyo man lang madala sa ombudsman, sa Sandigang Bayan. Di ba? Nahandyan lang sa inyo. Diyan lang kayo yumayaw-yaw gamit ang mainstream media para lang atakihin at palabasin na talagang ang Vice President ay isang magnanakaw, isang corrupt government official. Pero alam naman ng Pilipino, kahit ano gawin nyo, hindi naman kayo paniniwalaan ng mga Pilipino. Ang maniniwala na lang po yata sa inyo, yung mga nakikinabang po sa inyo, yung mga nababayaran po ninyo, di umano. Di ba? Yung mga swelduhan po ninyo. Yung mga detractors na merong kapalit na pera. Di ba? Ganun po yun eh. Yun po. Yung mga survey na pumapabor sa inyo. Di umano. Yun. Yun ang nagpapalakas po sa political career nyo. Yung mga nababayaran. Pero yung majority ng Pilipino, zero kayo. Zero kayo sa mga Pilipino. Hindi solusyon ang ginagawa nyo, mga tambay. Hindi solusyon ang ginagawa nila. At yung ginagawa nilang pagkitil sa programa ng Vice President, di ba? Kapaki-pakinabang yung kanya. Kaya isa ginawa po nito dahil ito po, mukhang planado na po, pati po ang Senado, kinitil po nila ang budget ng Vice President. Yung mga programa po ng Office of the Vice President ay hindi na po magpapanksyon ng 100%. Dahil po, yung budget po ay napakalaki po ng tinapyas. Tinapyasan po na napakalaki. Ganun na rin po sa Senado. Pinipilit nga po ni Senator Bato na baguhin, pero hindi natin malaman dahil planado na po yan eh. Kasama po sa parte ng pamumulitika po yata nila yan na hindi mag-function ng maganda ang opisina ng Vice President. Pero sino po ang nawalan dito? Ang Vice President po ba? Hindi eh. Ang mga Pilipino na paglilingkuran ito. Yun ang kinitil ng mga politiko na ito. Itong mga politikong pulpul politiko yata na ito na namumulitika sa Vice President. Di ba? Ang tinatanggalan nila ng tulong ay ang mga Pilipino. Hindi po ang Vice President. Di po ba? Paano na yung kanyang mga libreng sakay na nakakatulong po sa middle class, sa mga nagtatrabaho na makatipid man lang sa mga nakakasakay dito. Makatipid ka man lang kahit papaano ng pamasahe. Di ba? Mawawalan po yata ito ng budget sa ginawa po ng institusyon po, itong dalawang ito, ng Senado at Kamara. Sa tingin po ninyo, itong mga senador na ito, natatakbo, itong mga congressman na ito, o itong representative na ito tatakbo, magugustuhan po ba ng Pilipino yan? Yung ginagawa nilang pagkitil sa isang working president, napakasipag na vice president, hindi president vice president, working vice president. Ang presidente natin ay laging tulog. Laging late. Ngayon, nakita niyo ng presidente natin ngayon. Late na. Ngayon po, nagpupumaspas na gumawa ng tulong. Kung kailan po, malala na. Hindi na agapan. Kung kailan hindi na agapan, saka ka magmamagaling. Tapos saka ka magsasalita, wala ng pondo. Nakakalungkot. Kaya dito po mga tambay, sa nakikita po natin, ang ginagawa lang po nila, ipagpapatuloy po nila nito hanggang 2028. Ang tanong lang ni Kamanong, ang tanong ko lang, makakabalik pa ba kayo? Kaya minamadali nila to dahil sila rin mismo nararamdaman na nila yan. Hindi sila makakabalik diyan sa mga upuan nila. Markado po sa mga Pilipino yan. Markado. Dahil ang mga Pilipino, ang mga Pilipino marunong nang mag-isip ngayon ng mga Pilipino. Tinitingnan na ang ginagawa ng politiko ngayon. Hindi katulad nung araw. Kontrolado tayo ng media. Walang social media nung araw. Kaya naniniwala ang mga Pilipino saan? Sa mainstream media dahil walang social media. Ngayon, nababantad na po sila lahat dahil may social media. Natutuklasan na po ng mga Pilipino ang trabaho po nila sa ating bansa. Wala na po silang naililihim. Di po ba? Dahil technology na ang ating bansa. Kaya dito po, tatrabahuhin po nila yan.
Hindi po nila tatantanan yan hanggang hindi po nila napapabagsak ang Sara Duterte, ang Vice President. Dahil maiksi na po ang kumot nila. Umiiksi na po ang kumot nila, mga tambay. Hindi na sila makakabalik yata. Kaya hindi na nila magagawa yan. Sa tingin nyo, pag nabago po ang muka ng institusyon na yan, magkakaroon pa ba ng public hearing yan sa Vice President? Magkakaroon po ba ng araw-araw na lang pinakikita sa publiko yung hearing nila, yung institusyon na yan? Lalong-lalo na kung yung galit din kung may galit po ang kababayan ng speaker, makabalik pa ba speaker? Kung magiging matalino lang po ang kababayan niya, hindi po sila magpapasilaw sa pera at iboboto nila yung lingkod bayan talaga para sa kanila. Sa tingin niyo po makakabalik yan? Kung katulad lang po ng sistema ng politika sa atin sa Amerika, hindi po makakabalik lahat yan. Wala pong mananalo dyan. Kung ang sistema po ng politika natin ay kamukha sa Amerika. Dahil sa Amerika, walang bayaran. Hindi nagbabayad ng mga politiko. Walang vote buying. Ang nagbibigay ng pondo sa politiko, tao, mga Amerikano, nagpopondo. Kaya walang vote buying. At sa Amerika, ang tinitingnan nila, yung programa ng politiko. Ano programa mo? Ano gagawin mo? Pag ito hindi nila ginawa, hindi na sila mananalo kahit anong gustuhin man nila. Ganon sa Amerika. Kahit anong gawin mo, hindi ka na mananalo. Depende sa trabaho mo. Kung maganda yung ginawa mong trabaho sa Amerika, hindi ka mawawala ng trabaho bilang politiko. Sa atin, iba. Iba sa atin ang politiko. Kailangan unang-una, kailangan marami kang pera para maging politiko ka. Kasi sa Amerika, walang bayaran Walang vote buying. Sa Pilipinas, laganap ang vote buying. Kaya napakahirap manalo sa atin dahil nga ang mga Pilipino sanay na sanay yatang binabayaran. Sana maging matalino na tayo ngayon. Kasi yung mga susunod natin henerasyon, tapos yung bansa natin, na hindi po ba kayo nanghihinayang sa pera na nawawaldas lang yata, nawawala taon-taon ng mga politiko na hindi naman tapat maglingkod. Di po ba? Na naibubulsa lang o nailalagay lang sa kanilang mga vault ang pera ng Pilipino. Di ba? Nakikita po natin ang mga proyekto nila. Hindi maipaliwanag. Wala kasing hearing Hindi po nila pina-public hearing yan. Walang public hearing ang nangyayari po sa atin. Na ang mga pera po hindi maipaliwanag. Flood control pa lang. Billion ang pondo dyan. Pero wala pong nag-hearing dyan. Walang tumututok ng mga congressman dyan sa hearing na yan. Sa Vice President lang po sila nakatutok. Yung pera natin sa Maharlika Fund, walang tumututok dyan. Ano na nangyari dyan? Yung pera ng PhilHealth, ano na nangyari dyan? Wala. Basta sila, atakihin lang natin ang atakihin ng Vice President. May mangyayari sa atin pag ang Vice President ang inatake natin. Kasi may umuugong kasi. Malaki ang natatanggap daw po lahat ng committee na nahandyan. Lahat na nakaupo na tumatayong committee, malaki raw po natatanggap yan. Milyon daw po ayon sa isang congressman na kapatid yata ng Vice President, si Pulong. At yung mga kaibigan, may mga kaibigan po dyan ng Vice President na mga representative o congressman na nagsasabi rin sa kanya. Hindi po lahat yan Hindi po lahat ng 300 plus hawak sa leeg ng isang speaker. Malabong mangyari yun, mga katambay. At yung sinasabi nga ni Kamanong, gawin nyo yan. Siraan nyo na siraan. At ang napakagandang mangyari niyan, gawin nyo. Napakahilig nyo naman mag-contempt. Ikinukontempt nyo na po ang mga trabahante ng Office of the Vice President. Yung mga nagtatrabaho dyan, di ba? Gusto nyo i-contempt. Ang Vice President ang i-contempt nyo. Gawin nyo na. Hanggang maaga pa. Dahil nauubusan na po kayo ng oras. Malapit na po ang halalan. Kampanyahan na po next year. Gawin nyo na. Trabahuhin nyo na ng trabahuhin. I-contempt nyo na kung sa inyong sarili mapapahiya nyo ang Vice President sa Pilipino. Gawin nyo na. Meron po diyang isang congressman napakahilig mag-contempt. Di ba? Merong pastor. Di ba? Merong isang dating NPA na meron pang grupo na Alex Bungkayaw Brigades. Napakahilig mag-contempt. Gawin nyo na. I-contempt nyo na.
Ipaaresto nyo na ang Vice President. Na magkaalaman na po. Di po ba? Muli po si Katambay Manong, nandito po sa ginawa nilang hearing sa Kamara, pagwawaldas lang po ng pera. Pagwawaldas ng pera ng bayan na wala namang patutunguhan yan. Pamumulitika, political harassment, demolition job lang po demolition job lang po yata yan na nakikita ng Vice President. Di po ba? Maraming salamat po mga tambay sa mga nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagla-like, share, and subscribe and comment. Thank you po mga tambay. Sa muli po, ingatan nawa po tayo mga tambay. Paalam. Bye-bye.